Ayun, so welcome pa guys dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So pag-uusapan po natin sa ngayon ang ibang detalye po na meron dito kay Mondinisen IPO natin. So nagkaroon na tayo ng vlog last time as an introductory video dito nga po sa pagpasok nitong si Mondinisen natin. So alam niyo naman, medyo mabigat po itong si Mondinisen natin. So mamaya tingnan natin yung kanyang detalye at mukhang hindi to para sa mga traders. Pero tingnan natin, baka meron tayong makita na information sa kanya, bakit naman siya very attractive sa ating mga long-term investor. So meron siyang information dito na pwedeng makatulong sa atin para makapag-decide tayo kung mag-i-invest nga po tayo dito kay Mondinisen naman natin. Okay, so discuss po natin to. Ayan, so welcome back guys dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So pag-usapan nga po natin itong nalalapit na Mondinisen IPO natin. So meron na po siyang approval galing po sa ating Securities and Exchange Commission naman. So sabi ko sa inyo, na-discuss ko na yung ibang detalye doon sa isang video natin sa kanya. Pero dito is yung mas updated na detail sa kanya. So yung information po na ibabahagi ko sa inyo dito is syempre galing po sa ating paboritong broker, si 2Trade Asia po natin. So sa kanya ko po nakuha yung mga information na nakalagay dito. And then the rest, in-update na lang natin para sa mga detalye, especially yung kanyang listing date. So medyo nagbago kasi, 'di ba? So napaaga siya as compared doon sa mga previous na disclosures naman. Okay, so pag-usapan natin itong si Mondinisen natin. So pero bago tayong patuloy, as usual guys, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel naman. So sabi ko nga sa inyo guys, itong ginagawa ko na to is personal vlog. So konting due diligence, dagdagan pa natin ng study or panunod ng ibang videos na makasama natin na vlogger or yung mga informations po na galing sa ating broker para makapag-decide tayo na maigi kung papasukin natin itong si Mondinisen. Kasi sa unang tingin guys, medyo mabigat talaga itong si Mondinisen natin kasi more than 200 billion po yung kanyang market capitalization after po kasi ng kanyang IPO. So, yung nangyari, yung mga lumilipad na ceilings, kagaya ni na Merrimart last time, ang market capitalization nun is less than 1 billion peso lang. So, madaling pataasin. Pero ito is 200 times yung bigat po nitong si Mondinisen naman natin. So, okay, so meron tayong mga nakuha na bagong informations kay Mondinisen natin. Mga informations nga po na galing kay 2Trade Asia natin. So ito po yung market share nitong si Mondinisen natin. So ito yung one-shot picture na makikita mo. Meron naka-enclose dito kung ano yung standing nitong si Mondinisen natin as compared dun sa ibang nagbibigay ng similar na product. Halimbawa dito sa instant noodles na Lucky Me. So, nangunguna po itong si Mondinisen natin. So, kaya nakalagay na first. And then, yung dami ng kuha niya doon sa distribution. So, halimbawa 100%. So, nandyan yung iba-ibang brand natin, kagaya ni na URC, kung meron siyang brand ng instant noodles natin, si Maggi, nandyan din siya. Kakompetensya po nitong si Mondinisen. 68% po ng market share is pag-aari po nitong si Mondinisen natin. So, ibig sabihin, so ito nga po yung product na siya yung nangunguna. And then makita nyo, the rest ng information na nakalagay dito, halos siya po yung major provider natin ng ating mga biscuits, crackers, cookies, oyster sauce, yogurt, drinks, and corn products. Ito yung galing sa ibang bansa natin, sa UK, mga meat alternative na products naman natin sa kanya. Yan. So, anyway, kilalang-kilala naman nyo si Mondinisen natin. Kung hindi pa, siya yung gumawa ng ating Lucky Me Pancit Canton, yung ating mga boys na pagkain, and then yung ating alternative na corn products at yung mga mamon natin. Halimbawa si Mondi natin, meron siyang brand na ganyan po sa kanya. Yan. So, yan po yung mga common na products na ginagawa nitong si Mondinisen natin. So, kung mapapansin nyo, puro pagkain siya, di ba? Kapares niya po si URC natin. Kaya nga, ang madalas na i-compare dito kay Mondinisen natin is si URC naman natin. So, ibig sabihin, meron ka ng possible na reference kung ano yung magiging price action po nitong si Mondinisen. Kasi si URC, mabigat din siya. Nakita mo naman yung galawan, hindi po ganun kalaki yung ginagalaw po ng kanyang mga prices naman. Okay? So, next natin. So, ano yung mga strengths nitong si Mondinisen natin? So, unang-una, ito nga, nakita yun sa picture sa bandang kanan ditong vlog natin is si Corn. So, galing po yan sa UK natin. So, according to Nielsen, isang surveying company,
Noong 2020, Mondi's product in instant noodles, crackers, cookies, biscuits, oyster sauce, and yogurt drinks achieved the leading market share in terms of retail sales value. So yun yung mga nakita nyo nung una na siya yung first doon sa mga categories sa mga pagkain kung ikukumpara po siya sa ibang producer. So, kumbaga, ito yung pinaka number one brand natin sa kanya. So, kilalang kilala itong si Mondi Nissin naman natin. And then, ito nga, yung corn foods niya na meron siyang hawak dito sa bandang UK, malaki din po ito. So, ibig sabihin, isa ito sa mga nakasalalay yung mga product lines nitong si Mondi Nissin. Meron siyang estimated 140 billion na yun nga, marireach niya by 2029 dito sa mga book sales po niya dito sa US at sa bandang UK naman. So pinakamalaki dito sa bandang UK kasi nga mahilig sila doon sa mga meat alternative or yung mga tinatawag natin na healthy foods naman sa kanya. Okay? So ito na po yung detalye ng mga IPO nitong si Mondi Nissin natin. So makita nyo dito yung offer price natin sa kanya nakalagay dito is 13 pesos and 50 cents. So actually last time doon sa unang vlog natin, ang sinabi natin is nasa 17 pesos yung tinatarget nitong si Mondi Nissin natin. Pero mukhang mahina yung demand. So alam niyo naman, pandemic during this time. So binabaan niya po yung presyo para mas maka-avail po yung mas marami sa atin. So 23% lower to at medyo mababa siya. So actually dito sa mga ganitong information, makita mo na mahina yung demand sa stock natin na to kasi pre-nice niya at a premium of 17 pero kalaunan nag-giveaway siya 13.5 mas mababa kasi nga yung demand hindi ganun kalaki sa kanya. So unang sign, medyo mahina ang uptick nitong si Mondi Nissin natin. And then magkakaroon po siya ng 3.6 billion offered shares with an over allotment of 540 million shares. So ito din yung nakalagay dito sa summary naman natin sa kanya. And then, yun, sabi natin, it's the biggest first-time share sale natin sa IPO po natin as of this time naman. So, dati, pwedeng umabot to ng halos 70 billion kung nandito siya sa 17 pesos. Pero, yun nga, medyo mahina yung demand. So, umabot na lang siya ng 48.6 billion. Pero siya pa rin yung pinakamalaki na mag-offer dito sa ating IPO. So, kung titignan mo guys, di ba yung situation ng market natin ngayon medyo mahina. So actually wala nga masyadong foreign funds sa ating market. So ang sabi nila, mukhang sasaidin pa nitong si Mondi Nissin natin. Kasi pag IPO, yung iba nagwi-withdraw muna ng capital para makapasok dito sa IPO. So sa sobrang laki nito, sasairin nito sa isang araw yung papasok na capitalization doon sa ating market naman. So, di ba daily nakakaroon tayo ng around turnover value ng around 4.8 billion, less than 5 billion. So, ito ipapasok dito kay Mondi Nissin natin. So, medyo manghihina yung market natin during the time na papasok itong si Mondi Nissin. Kaya, pansinin nyo, bago mangyari yung ating IPO sa kanya, mayroong mga stocks na magdadrop yung kanilang mga prices naman. Okay po. So next. So ito yung updated na IPO date natin sa kanya. So kinuha ko kay PSE natin. Yung pinaka-summary niya, ang offer date natin sa kanya is May 19 to 25. So actually, kung ang broker mo is si CUL Financial or si 2Trade Asia, so makita mo na siya by these dates. So i-click mo na lang siya and then kung gusto mo mag-subscribe naman dito kay Mondi Nissin natin. So, papasok lahat ng shares natin sa kanya once makabili ka na dito sa May 19 to 25 na offer date. June 1 naman po yung listing niya. So, ito mismo yung IPO date natin kung saan pwede nang pumasok yung shares sa PSE market. Pwede nyong makita kay Investagrams o doon sa mga chartings natin kay 2Trade yung pagpasok po nitong si Mondi Nissin natin. So, makita mo dito sa baba, nilagay ko yung shareholder structure niya after ng kanyang IPO. So, majority ng yung shareholders natin is doon pa rin naman sa mga may-ari sa kanya. And then, yung mga papasok ng bagong investors, kasi yung ibang bibili ng mga shares dito is mga foreigners, 23% naman. For a total of, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung sobrang bigat niya, 242.58 billion. So, parang galawang SM yata to. Tsaka ASN, di ba? More than 100 billion lang, pero halos hindi gumagalaw yung kanyang price action. So, lalo na itong si Mondi Nissin naman natin. So, ang major shareholder nga po ng ating Mondi Nissin is yung mga may-ari pa rin naman sa kanya. So, it's a family business and then majority is yung kanyang
Indonesian na asawa ni Ma'am Betty Ang naman. Ayan. So ito yung nadagdag na information na wala doon sa unang vlog natin, guys. So makikita mo yung historical financial performance, which is ito talaga yung gusto kong ipakita sa inyo para makita natin kumikita ba itong si Mondinisin natin. So hinighlight na natin siya. Meron siyang modest earnings for 2020. So ito po yung kanyang net income. So ito na lang yung titignan natin and then makita mo yung percentage ng paglaki ng kanyang income. So noong 2019 as compared to 2018, malaki siya, 46.7%. So medyo rapid din yung expansion nitong si Mondinisin. Pero last year, di ba nagkaroon tayo ng pandemic, so medyo mahina. Understandable naman to, yung growth ng kanyang income is nasa 26% lang. Pero at least, kumikita pa rin po itong si Mondinisin natin. And then yung kanyang price to earnings ratio, actually comparable to kay URC. Kung mababalikan mo yung mga nasa information sa PSE Edge, kung ano yung PE ratio ni URC, pwede mo siyang i-compare. So nasa same category din siya. Noong 2019, nasa 15.2 yung price to earning. And then 2020 is nasa 12.1 na lang itong si Mondinisin naman natin. Ngayon, ano yung kakaiba dito kay Mondinisin na nakita natin? Bakit natin nasabi doon sa una nating introduction na parang maganda sa long-term investor itong si Mondinisin natin. So alam natin, after makita natin yung market cap na sa mga traders, medyo mabigat po talaga siya. So hindi natin expect na tataas masyado yung kanyang price action sa kanyang listing date. Pero meron siyang attractive na item pagdating sa ating mga long-term investors. So ano yon? So ito yung kanyang tinatawag natin na dividend policy. So based sa kanyang mga previous performance or pamimigay ng dividendo, ang annual dividend payment ratio niya is 60% of preceding fiscal's net income after tax naman. So 60% ng kinita niya last year is ipamimigay niya as a dividend. So ano yung performance niya last time? So meron summary dito si 2Trade Asia natin. So nakalagay dito yung kanyang dividend yield is nakakompute based dito sa 13.5 pesos na IPO price. So makita mo dito, meron siya mga malalaking value dito nung 2018, 193%. And then nung 2019, 347%. Pagdating ng 2020, medyo mababa siya. So understandable naman yan. Walang masyadong kita si Mondinisin natin. So naging 2.8% na lang yan. Pero pagdating dito sa meron siyang information dito, 2021 dividend yield of 10.5% or 1.42 pesos per share last first quarter of 2021. So medyo malaki din yung yung binigay na dividendo nitong si Mondinisin natin. So generous siya, guys, pagdating sa dividendo kung talagang kumikita itong si Mondinisin natin. So actually, sa ngayon, sa mga stocks natin, bihira kang makakita ng ganito kalaki. Kung medyo maganda lang yung performance ng ating mga companies, kagaya ni na GMA7, di ba? More than 80% yung kanyang dividendo. Pero pag dumating yung time na nag-stabilize itong si Mondinisin natin, plus yung ating mga lockdowns, nakita mo dito yung potential niya . So yung mga dividendo niya, ang lalaki yung nakalagay sa kanya . Mantakay mo yan, 347% noong 2019. So, ano kaya ang gagawin niya for this year? Isang beses lang ba nasa 10.5%? So, after ba ng IPO, mamimigay ulit itong si Mondinisin natin? So, yun po yung aabangan ng mga long-term investors naman sa kanya. So, actually, tingin natin is magiging attractive itong si Mondinisin kung meron siyang sasabihin na magdi-declare siya ng ganito kalaki na dividendo after naman ng kanyang listing date. Ayan. So, yun po yung tingin natin is maganda dito kay Mondinisin natin para sa ating mga long-term investors. Ayan. So, nasabi ko na yung proceeds last time sa last video natin. So, i-recap lang natin. Gagamitin niya sa capital expenditure yung makukuha po niya sa IPO, yung ating 40 billion. And then, redemption of Aran convertible notes, repayment of loans, so pagbabayad ng utang sa ating mga banks, and then general corporate purposes. And then, yung ating distribution sa kanya, ito yung nasabi ko na rin last time. So, ito yung gaano kalaki yung i-distribute niya na pera or percentage based doon sa mga sinabi natin na paggagamitan po niya. So, eto, medyo nagbago na to kasi
expectation nila last time aabot siya ng 70 billion, di ba? Pero hindi na kasi 40 billion plus na lang yung kanyang IPO. So ngayon, ang mangyari, eto na lang yung percentage ng 40 billion na IPO. So capital expenditure, mag-expand siya ng kanyang business, 36.8%, and then yung pambayad niya ng mga utang is andito. So halos 60% yung gagamitin po nitong si Mondinisen. Ayan, so yung details ng kanyang capital expenditure nakalagay sa kanyang prospectus is eto nga po, meron siyang key project dito so mag-i-expand siya ng kanyang most likely yung kanyang corn products kasi medyo malakas po sa bandang Europe yung product line na ginagawa po nitong si Mondinisen naman natin. Okay? Okay, so quick update lang po dito sa IPO nitong si Mondinisen. Sana makatulong to sa pagdi-decide mo sa pagbili sa kanya or pag-invest kasi malapit na po yung kanyang pinaka offer period naman. So, kung gusto mo talaga siya, so tingin ko okay naman yung dividendo niya So, doon na lang tayo kikita sa kanya plus yung price appreciation kung meron man. Siguro most likely after mag-stabilize na po yung ating mga lockdowns naman sa kanya. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Sana nakatulong sa iyo yung video natin. Please don't forget to subscribe at follow mo lang ako sa aking mga social media accounts. See you again in my next trading vlog.